Gusto ko makita ninyo yung sinasabi niya tayo daw yung nagtatago. Eh hindi na dito ka tayo, nakanantag nga tayo eh. Sino ba nagtatago? Ay kita mo hindi naka-open yung camera oh. O ngayon, sinayang na naman yung oras. Akala niya nakakatibag siya. Pero hindi ho siya nakakatibag. Yun lang simpleng pag-unawa ng capital D at small letter D. Hindi niya talaga naintindihan eh. Ano po, naintindihan ng lahat eh. Ito na lang negative pag hindi nakaintindi. O tapos sabi niya no, naninira daw ako. Hindi ako naninira. Piniplay ko nga eh. Para mismong si Kaeli nagsasabi. Oh. At sinasabi niya no, pastor daw. Hindi ako pastor, isa akong laiko, evangelist. Mystic and blue, lahat ng iyong banat eh. Hindi tumatama, sumusuntok ka sa hangin. Isang uri po yan ng panilil na sa mga tao. Pero palitawin ng pastor ako, hindi naman ako pastor. Oh? Kaya, yan ho ang kamangmangan ho eh. Yan yung sinasabi ng Biblia, yung kamangmangan. Mystic and blue po yan. Ngayon, gusto kong tignan po ninyo ito mga kapatid ha. Oh. Sabi niya kasi, yung tinanong ko yung dating daan ba, ano ba yon? Yung ba relihiyon? Ay, ano sagot ni Kaeli Soriano? Eto sabi Marami pong relihiyon dyan, topsy-turvy. Walang firming direksyon. Pero ang relihiyong ito, itong nakikita nyo ito, ang dating daan, ito po establisado with properties amounting to more than $500 million pesos. Okay, tama nyo na. Relihiyon pala yan eh. Sabi mo, hindi relihiyon. Ay, nako po, mga kapatid, mga kaibigan. Ano ho? Kaya dito, sabi ko nga, mismo nga yung kinikilalang tunay na Diyos eh. Ang nagsasabi na, hindi paninira yan. Bibig mismo ni Kaeli yan eh. At sabi niya, hindi daw niya kinikilalang tunay na Diyos si Kaeli. Ano si Kaeli? Diyos-Diyosan. Nagsabi niya, pati ako, Diyos na rin. Ibig sabihin, ano siya, Diyos-Diyosan, hindi siya tunay na Diyos. Yan ang maling pag-unawa, sa Biblia. Ngayon, yun daw pangalan, ba't napunta naman yung pangalan namin eh? Ang subject dito, kayo eh. Ngayon, yung aming pangalan, hinalaw po yan sa bunga. Sa katangian ng iglesia. Kami nga yung itinayo ng ating Panginoong Kristo, hindi kayo eh. Kasi kayo, umanib kayo, nag-member kayo kay Armstrong. Kaya mali-mali. Yan po yan mga kapatid eh. Ngayon, kasi konti na lang ang oras ko eh. Eto ha. Sabi niya parehong tama yung nasa unang Timoteo, yung kay Gugulan at saka yung kay Soriano parehong tama. Sabi dito ni Mr. Mel Magdaraog at Mr. Danny Navales sa DZBB kay Don Manolo nung nabubuhay pa, December 1994. Nagkamali ng pagpaparisto si Caperes dahil hindi ito gaanong nakapag-aral. Sa halip na saligan, suhay ang naiparisto. Nakita mo na, mali pala yung suhay eh. Sabi mo, parehong tama. Ikaw talaga Mas marunong ka ba? Dito sa mga official ninyong tagapagsalita? Hindi kayo mananalo sa kanila. Sila nga ang mga haligi ninyo dyan eh. Mas marunong ba kayo kaysa kanila? Nagkamali nga daw si Caper, sabi mo naman parehong tama. Kita nyo na mga kapatid. Eto pa bakit hindi sinasagot? Sa rules kahit ano pwede nang itanong. Bakit hindi matanong? Masagot kung inihulog si Satanas, hindi pa. Kasi may conflict na sagot eh. Sa isang video inihulog, sa isa hindi pa. Yan ba ang tunay na iglesia kontra turo? Di ba? Ngayon lang nagpatunay eh. Na magkakonta sila ni Dani na ba ni ngayon ito pa, yung Kawikaan 15:4, sino tinutukoy? Kasi doon sa suhay, si Nicolas Perez yan, yung punong kahoy ng buhay. Pagdating naman dito, kay Soriano, ang puno ng buhay, si Eliseo Soriano. Di magkaiba yung doktrina, sabi mo parehong tama yung dalawa. Isa lang ang pwede, sabi nga ni Kylie, isa lang ang pwede, hindi pwedeng dalawa. Kung mali yung isa, tama itong isa. Kay Eli Soriano,
Yung puno ng buhay, hindi si Nicolas Perez, kundi si Eliso Soriano yan. Oh. Tapos itong Jeremias 30 yan. Sabi kay Eliso Soriano daw natupad. Hindi po natupad sa ilalim ni Cyrus Perez. Kaya peke talagang iglesia ang MCGI. 10 minutes, Brother Jules. Your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator at sa mga nakikinig dyan sa live, ano? At kitang-kita naman yung inis ng ating mga viewers. Okay. Ngayon, wala siyang nababasa doon sa kanyang sinasabi. Alam mo yan sa sarili mo, kapatid na Camacho. Doon sa mga tanong ko, wala ka naman talaga nababasang litra por litra na ang MCGI ang dating daan ay Peking Iglesia. No, litra por litra, yan ang paksa mo. Iniwan mo yung paksa mo. Iniwan niyo yung paksa mo, napunta kay Job. No, na personal. No, na personal siya, no? Bagamat ako, hindi ako na personal. Tandaan mo, tayo lang ang nag-usap dito. No? Bakit mo isinali yung si Brother Ele? Wala naman yung kinalaman sa ating usapan. No? Hindi ka totoong kausap, kapatid, Dapat, humarap ka sa akin. Humarap ka. Huwag kang magtago dyan. Nagtatago ka eh. Oh. Ngayon, yung mga binabanggit mo na mga suway at katotohanan, mali ba yun? Tama yun. Nasa Biblia yun eh. Nasa Biblia yan. Lahat yan ay tama. Kasi nasa Biblia nakasulat. No? Pag nakasulat sa Biblia, dapat mong tanggapin. Tatanggapin mo yung nakasulat sa Biblia. No? Maliban na lang kung yung kinaaaniban mo ay hindi nabanggit ni Apostol Pablo, no? Patungkol sa iglesia ng Diyos. Dito sa unang Timoteo 3:15, ang sabi dito, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang malaman mo kung paano sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. No, nakakasunod kami sa utos ng Biblia na susundan namin. Kasi ang sabi doon ni Apostol Pablo, huwag higit sa mga bagay na nasusulat. No? Doon sa unang Korinto 4:6, huwag higit sa inaanyo kong halimbawa kay Apolos at sa akin, na mga tuto kayo sa amin na huwag higit sa mga bagay na nasusulat. So yung sinusundan natin, yung nakasulat, no? Ayan marami. Ito, iglesia ng Diyos. Unang Korinto, 1:1. 2 Korinto, 1:1 hanggang 2, tinawag si Apostol Pablo na maging, tinawag ni Jesucristo na maging apostol ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos at susustinis nating kapatid sa iglesia ng Diyos. Walang binabanggit na Seventh-day Adventist Church. Kung mayroong peke, yung kinaaniban mo, tingnan mo yung sarili mo, yung kinaaniban mo, mantakin mo. Mayroon ba ito assignment mo? Ito, bibigyan kita ng assignment. Yamang ikaw ay affirmative, mayroon bang namumuno sa iglesia sa Biblia? Pinahihintulutan ba ang babae? Namuno? Yan, assignment mo yan. Sagutin mo yan, assignment mo yan. Mayroon bang namumuno, babae, pinahintulutan ba ng Biblia? Pag sinabi mong pinapahintulutan, panalo ka na. Pero, pag wala kang nabasa, gibang-giba na ang pangalawa mong stand na naman. Ang layo ng pinapatunayan mo. Lahat yan ay tama. Kahit anong kalalkal mo dyan kay Brad Dele, tama yan kasi nasa Biblia mababasa. Mababasa yan. Pag nabasa, naaral ng mga apostol, tama yan. Tatanggapin natin yan kasi salita yan ng Diyos no? Pero ayon sa yan, pag-aaral. No, dito sa pag-aaral, ang tao ng Diyos na tinatawag batay sa Daniel 19 ng 9 ng 19, ang inyong mga tao at ang inyong bayan ay tinatawag sa inyong pangalan. Alin yung pangalan?
pinatunayan ito ni Apostol Pablo, Iglesia ng Diyos. O ng Timoteo 3:15. O, sasabihin mo peke? Sasabihin mo peke yung nasa Biblia? Kalaban ka nga ng Diyos eh. Kaya nga sabi sa iyo ng 2 Korinto, binulag ang pag-iisip no? Binulag kayo ng pag-iisip ng Diyos ng sanglibutang ito, no? Kaya bulag ka eh. Di ka no, tagal mo na dito sa debate. Hindi ka pa rin nakakaunawa. Unang Timoteo, 2 Timoteo 3:7, laging nagsisipag-aral ngunit kailanman ay hindi nakakarating sa katotohanan. Mantakin mo, kinakalaban mo yung iglesia ng Diyos. No? Nagsasalita ka sa ganang iyo. No? Nagmanang-mana ka sa tatay mo. Nagsasalita ka ng kasinungalingan dito sa mga nakikinig. Ito naman mga fans ni Camacho, tuwang-tuwa sa kasinungalingan ni Camacho eh. Di ba? Tuwang-tuwa. Kahit nagsisinungaling na sila sa harapan nila. No? Nagsisinungaling na itong si Camacho. Kimantakin mo, hinahanapan natin ng letra por letra batay sa kanyang pinili. Siya mismong pumili ng nagpaksa. Sabi ko, para maging patas, pangalan ng iglesia. Ayaw niya kasi tagilid siya eh. Assignment mo yan. Ayaw mo kasi tagilid ka. Yung iglesia mo, hindi yan ang binili ng sariling tugon ni Kristo. Seventh-day Adventist Church. Ano ba yan? Gawa 20:28, basahin mo. Basahin mo na lang. Assignment mo yan. Pakibasa kung anong nakalagay dyan. Sino yung binili? Adventist Church ba? O Church of God? Okay. Okay, isa pang assignment. Saan naging kapatid si Timoteo? Sa Iglesia ng Diyos? Sa MCGI? O sa Seventh-day Adventist Church? Basahin mo yung unang Korinto 1:1. No? Saan naging kapatid si Timoteo? O, basahin mo ang 2 Korinto ng 1:1 hanggang 2. Ayan. Assignment mo yan. Kung mayroong piki dito mga kaibigan, itong si Camacho. Ito yung maaral nila eh. Ang sabi dun sa Galatia 8:1, kahit man kami isang anghel na bumaba na mangaral ng iba. Itakwil. Ito ng mga Seventh-day Adventist Church, katakwil-takwil na mga itinakwil to eh. Nagpapakunwari. Sumisitas eh. Nagpapakunwari. Pero hiwalay sa kanilang mga gawa. Kita mo? Kita mo yung diwa ng puso niya, naninira siya. Naninira siya. Diwa yan ng demonyo. Marami kang dadalhin sa imperno. Ikaw yung pastor na walang kabusugan eh. Ikaw yung pastor na walang kabusugan. Asong walang kabusugan, ikaw yun, pastor ka eh. Kaya pag talagang si Camacho, nagsisinungaling sa atin eh. Yung pinapatunayan niya na paksa, wala siyang nabasa. Nagtatatalon-talon parang palaka. Talon lang siya. Isa pa, tingnan niyo mga kaibigan. Yung tinanong natin siya, na tama ba na nag-alab ang galit ng Diyos kay Elipas? Sabi niya, oo. Unang tanong, yari eh. Salamat sa mga nakakaintindi sa comment na. Alam niyo na, may nanalo na. May naisako, yung affirmative. Maraming butas eh. Nabutasan. Dapat marunong ka depensa. Kahit na hindi mababasa, mayroon daw eh. Ang tinatanong natin, mayroon bang sinabi si Kristo na hindi tunay na Diyos? Abay, sumagot ng oo. Letra por letra ang tinatanong natin. Sumagot ng oo. Nang binasa, maliit daw na letra. Yari tayo dyan. Niloloko kayo ni Camacho. Sinungaling eh. Ito yung ama niya, yung Diablo. 2 Corinto 4:4. Siya yung anak, yung gawa Tracy ng Jess. Na puspos ng kasamaan. Hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Alin yung daang matuwid ng Panginoon na pinapasama mo? MCGI. MCGI yan. Kapatid, basa-basa ng Biblia. Ang daming MCGI oh. Ang dami. Unang Timoteo 3:15. O kahit may research man, napakarami niyan mga kaibigan. Okay. So, sa tagpong ito mga kaibigan, walang naitindig. Wala.
ang naitindig, no? Sakong-sako. Nung mga tanong natin, oo, mayroon. Pero pag tiningnan mo, wala, nagsisinungaling. Kaya bagay na bagay sa kanya yung ama niya, yung Diablo, kasi sinungaling. Mantakin mo, nagsisinungaling sa inyo, sumasagot siya ng oo pero hindi naman mababasa, litra por litra. Ano ang tawag sa iyo niyang, Camacho? Hindi ba't nagsisinungaling ka? Maging totoo ka sa sarili mo. Okay. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA. Your time start now. Okay. Unang tanong po, yung bang ADD o dating daan, yan po ba isang reliyon o hindi? Programa yan. Programa sa radyo nung araw na yon. Pero ang ano dyan, members kami ng Church of God. Yan ay programa, yung dating daan. Next question. Okay, dahil hindi yan relihiyon, ang sunod na tanong ko sa iyo, si Satanas ba ay inihulog na dito sa lupa o hindi pa inihulog? Okay, ang sagot ko sa iyo ay 10 seconds sapagkat wala akong 10 nilalatag na ganyan. Oo, wala akong nilalatag na ganyan. Kawikaan na 26 ng 4. Huwag mong sagutin ng mangmang sa kanyang Next kamangmangan. Counter yan, Mr. Mod. Ano yan? Objection, Mr. Mod. 10 seconds, bro. No objection tayo dito. 10 seconds, bro. Sa question and answer. Kasi Oo. sa rules kasi natin, kahit ano pwede nang itanong, di ba? Yes, bro. Pero ang sagot daw niya dito ay 10 seconds, bro. 10 seconds. Okay. Okay. Proceed, bro. So, tanong. Ulitin ko, si Satanas ba inihulog na dito sa lupa o hindi pa inihulog? Relevant yung tanong na yan kasi dapat mo sagutin para hindi kayo lumitaw na peking iglesia. Inihulog ba o hindi pa inihulog? 10 seconds, ano? Kasi hindi ko 10 naman seconds, nilalatag sige. yan, no? Hindi yan ang paksa. Ang sabi sa Kawikaan 26.4, huwag mong sagutin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Next question. 10 seconds. Okay, next question. Ayon sa iyong kinikilalang tunay na Diyos na siyang puno ng inyong pong iglesia, na si Kailes Soriano, si Juan Bautista ay nabautismuhan. Tanong, saan sa talata ng Biblia na si Juan Bautista binautismuhan? 10 seconds. 10 Ay, hindi seconds yan ang ulit. paksa ko. Oo, at wala akong sinasabi na si Brother Enid ay tunay na Diyos. Kaya wag mong sagutin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Next question. Yes, sir. 10 seconds. Okay, next question. Doon sa Kawikaan 15:4 at 3:18, sino po yung tinutukoy na punong kahoy ng buhay? Si Ginoong Nicolas Perez o si Eliseo Soriano? 10 seconds, hindi 10 ko yan seconds ulit. nilalatag. Wag mong sagutin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Next question. Okay. Next question, kasi ang rules natin dito sa bahaging ito, itanong na kahit ano. Kaya tanong ko rito, kanino naman natupad itong Jeremias 30, 19 hanggang 20? Kay Soriano ba o sa ilalim ni Cyrus ng Persia sa lubang tipan? Ako, 10 seconds ako 10 dyan. seconds again. Kasi hindi ko hindi ko ang pinopuntirya ko yung MCGI, na hindi peking iglesia. Kaya wag mong sagutin ang Next mangmang question. sa kanyang 10 kamangmangan. seconds. Okay, next question. Tanggap mo ba na dalawa lang ang pamimilian? Tunay at peking iglesia? Tanggap mo ba yon na kapag ka hindi tunay, peki na kasunod nun? Tinatanggap mo pa yon, yes or no? Yes, Yes. kasi kami ang yung nasa Biblia tunay, umanib kasi kami diyan. Yan ang paliwanag ni brother. Hindi kami. Kasi kailan lang kami dumating. Hindi mo kasi naunawaan yan sarado ang utak mo Doon sa tunay, umanib kami. Yun ang ibig sabihin ni Brother Eli. Kaya mali yung conclusion mo. Next question. Next question. Okay. Ibig sabihin, ano si Kaeli? Imitator o hindi siya imitator? Imitator o hindi? Hindi. Hindi. Okay, hindi Umanib kasi kami dyan Umanib, members. Oo. Members, umanib. Makisanib kayo sa mabuti. Epeso 3:4. Ang mga intel ay tagapagmana. Umanib kami dyan sa tunay na iglesia. Okay. Next question. Dito sa Church of God International,
Yung kay Armstrong. Peke bang iglesia yan o tunay na iglesia? Okay, 10 seconds kasi hindi ko yan nilatag na sinasabi mo. Huwag mong sagutin ng mangmang sa kanyang kamangmangan. Next question. Ah, 10 seconds. Next question. Tama ba na member kayo ng Church of God International na katulad ng pangalan ni Armstrong sa kanyang iglesia? Tama ba? Yes or no? Tama ba? No No. dyan, no. Kasi nasa Biblia yung inaniban namin. Hindi dyan sa sinasabi mo na yan. Nasa Biblia. Oh, next question. Next question. Okay, next question. Doon naman sa unang Timoteo 3:15. Ano po? Yan. Sabi mo na tama yan. Ibig mo sabihin, tama yung samahan ni Gugulan, tapos tama rin yung kay Soriano. Mayroon dalawang iglesyang tama. Ha? Yes or no? Yes or no? Ang sinasabi mong 10 Objection. seconds ako. Wait lang. Objection, affirmative ba yan? Categorical po sa moderator, yes or no. Yes Kasi or- merong dalawang iglesia na parehong gamit ang Timoteo 3:15. Kay Gugulan at kay Soriano. O, tanggap ba niyan na mayroong dalawang tunay na iglesia? Yes or no? Okay, Bro Jules, Okay, tanggap ko. Tanggap Parehas lang yan. Tanggap ko, parehas lang yan. Hindi yan dalawa. Isa lang yan. Nasa Biblia yan eh. Biblia yan eh. Okay. Nasa Biblia yan. Tama yan. Lahat yan tama. next Patungkol question. kay sa mga naunang mga iglesia. Next question. Tama next yan. question. Kung tama, si Gugulan, bakit nilabanan pa ni Soriano ng demandahan tungkol sa pangalan? Kung tama naman pala si Gugulan. Bakit ba? Okay, sasagot ako. Tama yung iglesia, hindi si Gugulan kasi babae. Katulad sa inyo, mali. Ang namumuno sa inyo, babae, mali yan, kapatid. Next question. Next Sabi question. mo kasi, yung isama ni Gugulan, tama yon. Tapos kay Soriano, tama yon. Kay Gugulan, babae ang namumuno. So ngayon, dahil babae namumuno, itinatanggi mo na tama yung kanyang iglesia? Yes or no? Tinatanggi ko yung pamumunong babae, pero yung iglesia na pangalan sa Diyos, tama yun kasi biblical yun. Yung mali, yung katulad sa inyo, babae, bawal sa Biblia. Next question. Sabi ni Kaeli, hindi pwedeng magkaroon ng dalawa. No? Dapat isa lang. Tinatanggap mo ba yon yung sinabi ni Kaeli Soriano na yon na hindi dapat dalawa ang iglesia, kundi dapat isa lang? Tinatanggap mo yon, yes or no? Tama yan. Isa lang naman ang aral yan. Nasa Biblia. Wala, ikaw ang nagsasabing dalawa, hindi ako. Kaya mali ka. Next question. Next question. Okay. Tama daw. So next question. Dito sa mga naitatag, dito naman kita tatanungin, ano? Halimbawa, ilagay natin. Sayang, hindi nabot, oh. Okay, so Ay, na. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jules bilang negatibo na sa ating topic na ang MCGI or ADD ay peking iglesia ayon sa Biblia. 5 minutes bro, your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator, no? Sa ating conclusion, ano? Napatunayan natin, ano, nadurog natin yung affirmative, eh. Durog na durog, sobrang pagkadurog. Bakit? No? Kasi tinanggap niya yung binabato niya sa atin, ano, na si Elipas, no? Nag-alab ang galit ng Diyos sa kanya kasi nagsalita siya na ang dating danay nilakaran ng masama. Yari ka. Ang nakalaban mo talagang ano, 'di ba? Baguhan lang No. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang MCGI o ADD ay peking iglesia ayon sa Biblia. Fernando Camacho, 5 minutes, your time start now. Alright, ano? At gusto ko makita ninyo yung sinasabi niya, tayo doon yung nagtatago. Hindi na dito ka tayo, nakalantag nga tayo eh. Sino ba nagtatago? Ay, kita mo hindi naka-open yung camera, oh. O ngayon, sinayang na naman yung oras, akala niya nakakatibag siya, pero hindi ho siya nakakatibag. Yun lang simpleng pag-unawa ng capital D at small letter D, hindi niya talaga naintindihan eh.
Ano po, naintindihan ng lahat eh. Ito na lang negative pag hindi nakaintindi. Ha? O tapos sabi niya, no, naninira daw ako. Hindi ako naninira. Piniplay ko nga eh. Para mismong si Kaeli nagsasabi. Oh. At sinasabi niya, no, pastor daw. Hindi ako pastor. Isa akong laiko, evangelist. Mystic and Blue, lahat ng iyong banat eh. Hindi tumatama. Sumusuntok ka sa hangin. Isang uri po yan ng panilil sa mga tao. Pero palitawin ng pastor ako, hindi naman ako pastor. Oh? Kaya, yan ho ang kamangmangan ho eh. Yan yung sinasabi ng Biblia, yung kamangmangan. Mystic and Blue po yan. Ngayon, gusto kong tignan po ninyo ito mga kapatid. Oh. Sabi niya kasi, yung tinanong ko yung dating daan ba, ano ba yon? Yung ba relihiyon? Ay, ano sagot ni Kaeli Soriano? Oh, eto sabi Marami pong religion dyan, topsy-turvy. Walang firming direksyon. Pero ang religion ito, kung nakikita nyo ito, ang dating daan, ito po'y establisado with properties amounting to more than $500 million pesos. Okay, tama nyo na. Relihiyon pala yan eh. Sabi mo, hindi relihiyon. Ay, nako po, mga kapatid, mga kaibigan. Ano ho? Oh. Kaya dito, sabi ko nga mismo nga yung kinikilalang tunay na Diyos eh. Ang nagsasabi na, hindi paninira yan. Bibig mismo ni Kaeli yan eh. At sabi niya, hindi daw niya kinikilalang tunay na Diyos si Kaeli. O ano si Kaeli? Diyos-Diyosan. Nagsabi niya, pati ako, Diyos na rin. Ibig sabihin, ano siya, Diyos-Diyosan, hindi siya tunay na Diyos. Oh, yan ang maling pag-unawa sa Biblia. O ngayon, yun daw pangalan, ba't napunta naman yung pangalan namin eh? Ang subject dito kayo eh. O ngayon, yung aming pangalan, hinalaw po yan sa bunga. Sa katangian ng iglesia. Kami nga yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kayo eh. Kasi kayo, umanib kayo, nag-member kayo kay Armstrong. Kaya mali-mali. Yan po yan mga kapatid eh. Ngayon, kasi konti na lang ang oras ko eh. Eto Sabi niya parehong tama yung nasa unang Timoteo, yung kay Gugulan at saka yung kay Soriano parehong tama. Sabi dito ni Mr. Mel Magdaraog at Mr. Danny Navales sa DZBB kay Don Manolo nung nabubuhay pa, December 1994. Nagkamali ng pagpaparisto si Caperes dahil hindi ito gaanong nakapag-aral. Sa halip na saligan, suhay ang naiparisto. Nakita mo na, mali pala yung suhay eh. Sabi mo, parehong tama. Ikaw talaga Mas marunong ka ba? Dito sa mga opisyal ninyong tagapagsalita? Hindi kayo mananalo sa kanila. Sila nga ang mga haligi ninyo dyan eh. Mas marunong ba kayo kaysa kanila? Nagkamali nga daw si Caperes. Sabi mo naman, parehong tama. Kita nyo na mga kapatid. Eto pa bakit hindi sinasagot? Sa rules kahit ano pwede nang itanong. Bakit hindi matanong? Masagot kung inihulog na si Satanas, hindi pa. Kasi may conflict na sagot eh. Sa isang video inihulog, sa isa hindi pa. Yan ba ang tunay na iglesia kontra turo? Di ba? Ngayon lang nagpatunay eh. Na magkakontra sila ni Dani na ba ni ngayon ito pa yung Kawikaan 15:4. Sino tinutukoy? Kasi doon sa suhay, si Nicolas Perez yan, yung punong kahoy ng buhay. Pagdating naman dito kay Soriano, ang puno ng buhay, si Eliseo Soriano. Di magkaiba yung doktrina, sabi mo parehong tama yung dalawa. Isa lang ang pwede, sabi nga ni Kylie, isa lang ang pwede, hindi pwedeng dalawa. Kung mali yung isa, tama itong isa. Kay Eliseo Soriano, yung puno ng buhay, hindi si Nicolas Perez, kundi si Eliseo Soriano yan. Tapos itong Jeremias 30, yan. Sabi kay Eliseo Soriano daw natupad. Hindi po natupad kay Lalim ni Cyrus Perez. Kaya peke talagang iglesia ang MCGI.